So regarding ito mga sangkay ngayon sa global update patungkol po sa Epstein files na ngayon mga sangkay ay masyado pong umiinit kung kailan ilalabas ang kabuuhan ng files na ito mga sangkay. Nako, marami pong mga revelasyon dito at magugulat po. Actually, nagulat na po yung buong mundo. 1% pa lamang po yung nilalabas. Pero matindi na po ang mga pasabog mga sangkay. At ang Pilipinas nga po ilang beses nabanggit doon sa Epstein file. How much more, mga sangkay, kung ilalabas lahat? Ngayon may update po tayo tungkol dyan. Okay, pandaigdigang balita po tayo ngayon, mga sangkay. Kasi nga po, masyadong kontrobersyal itong usapin ngayon patungkol sa Epstein file. Sobrang dami pong mga involved na mga kilalang pagkatao, mga makakapangyarihan, mga bilyonaryo, mga sangkay, hindi po basta-basta mga tao ito. Ngayon, ang nailalabas pa lamang po ay 1% pa lang. Sa 3.5 million and counting Epstein files. So ngayon, papaano kung ilabas nila ito? Ano kaya ang mangyayari? No? At ngayon nga mga sangkay, kinakalampag na po ito. Pag-uusapan po natin ito. Mga sangkay, anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami, guys. So makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, eto mga sangkay ang balita. Ayon sa report, mga survivors nananawagan na ilabas na daw po ang lahat, ang kabuuan na Epstein files. Pero tandaan nyo sa social media kasi ang dami pong nagkalat ng mga AI. Lalo na pong video. Actually mga sangkay, itong mga AI video na kilakalat ngayon sa social media patungkol po dito sa Epstein files. May nakita pa po ako doon. Sila Elon Musk, sila sino pa to? Sila Bill Gates, mga sangkay. Pero hindi po totoo. Madali pong ma-identify ang AI kasi mayroon pong nakalagay mismo sa baba na AI yun. Okay? May information. Yun kaagad ang inyong titingnan, mga sangkay. Alam niyo kung bakit kumakalat yan yung AI na yan? Para po mawalan ng kredibilidad ang Epstein files. Para po malito ang tao sa buong mundo. That is why, mga sangkay. At alam po nating lahat na ang kalaban dito ay isa pong makapangyarihang organisasyon na mas makapangyarihan pa po sa US government. I don't know mga sangkay kung sasabihin nyo, pwede nyong sabihin Illuminati or Deep State or Secret Society or Rothschild, etc. Basta, malalim po ito mga sangkay at konektado po dito yung New World Order na paparating sa ating mundo. Ngayon mga sangkay, ito, pakinggan po natin itong balita patungkol po sa mga survivors. Naglunsad naman ng mga Epstein survivors ng campaign advertisement na nananawagan sa mga kinauukulang ilabas na ang lahat ng Epstein-related files. Inilabas ng advocacy organization World Without Exploitation ang ad kasabay ng Super Bowl Sunday. After years of being kept apart. So sila po yung mga nabiktima. Nabiktima sila ng mga bata pa, mga sangkay. At ngayon sumisigaw po sila ng hustisya. Kasi, for your information, hindi lamang po si Epstein ang gumagawa ng kalokohan. Okay? Hindi lamang po. Kundi mga malalaking pagkatao. Presidente, Prime Minister, Prinsipe, mayroon pa po mga sangkay, hari, mayroon pang mga artista na kilala. So madami to, mga negosyante. So madami po sila. Kasi nga po, isinusubo dati, mga sangkay, ang mga minor, no, sa mga mayayaman na ito. At ang matindi po dito, malala po ang kanilang ginagawa, mga sangkay, sa kanilang mga nabibiktima. We're standing together. Standing together. Because this girl deserves the truth. Because
she deserves the truth. Kita nyo mga sangkay, mga bata pa sila dito. Because we all deserve the truth. Grabe. Kinondena ng mga biktima ang paraan ng pagpapalabas ng mga redacted files ng US Justice Department. Oh, okay. Para po sa inyong kaalaman mga sangkay, ang dahilan kung bakit lumabas ito, kasi pinirmahan na po ni Donald Trump ang pagsisiwalat ng Epstein Files. Isang batas na nagpapahintulot na isiwalat na lahat o ang kabuuan ng Epstein Files. Kaya nga lang, nagulantang si Donald Trump na ganun pala kalaki ang problema kasi nga po malala pala ang naging involvement nitong Epstein Files o malala ang mga information na lalabas tungkol sa world events. Possible mga sangkay na nandun na rin po yung future ng ating anong gagawin nila sa ating mundo nitong organisasyon na talaga nga namang malaki kaysa pa po sa government ng Amerika. So mga sangkay, malala po talaga ito. At saka yung mga nangyari sa past na mga events na katakot-takot sa ating mundo, hindi lang sa US, nakalagay din po doon. Kaya ngayon mga sangkay, pinag-iisipan pa po kung ilalabas lahat. So masyado pong to pala isipan, pero ewan ko kung anong gagawin ni Trump dito kasi mismo siya mga sangkay nandun din po sa Epstein Files. Nang hindi pa rin ito nagagawan ng nararapat na aksyon. Kumakalat din sa social media ang isang public projection na ipinapakita kung ilang beses binanggit ang ilang prominenteng tao sa Epstein Files. Ayan, no? Binansagan din ito na Si Bill Clinton, no? 1,210 na mention. Pedo Bowl na isa publiko ito sa gabi bago magsimula ang NFL game sa Santa Clara, California. Patuloy ang panawagan ng mga Epstein survivors sa pananagutan ng mga sangkot sa naranasan nilang sexual abuse, human trafficking at trauma noong sila ay mga menor de edad. Noon pang November 19, 2025, isinabatas na ang Epstein Files Transparency Act. Nag-uutos ang nasabing batas kay US Attorney General Pam Bondi na gawing accessible sa publiko ang lahat ng Epstein Files. Kasama rin sa nasabing dokumento ang listahan ng mga socialites, public figures at celebrities na may kaugnayan kay Epstein. Grabe, no? So, ganyan kalala mga sangka itong Epstein file. Okay, ngayon, ang tanong, ano na ang gagawin ng Trump administration? Ngayon, may isa pa tayong balita mga sangkay. Eto, pakinggan po natin kasi ang Philippine-based team ginamit para linisin ang imahe ni Epstein noong 2010. Ito malaking information to. Bago pa nauso ang troll farms na nasa likod ng disinformation campaigns, tila nauna na ang yumaong American sex offender na si Jeffrey Epstein sa paggamit ng ganitong taktika. Mula sa tinaguriang Epstein Files, nag-hire daw ito ng isang Philippine-based team para linisin ang kanyang pangalan. Grabe, no? Ganun po siya katindi. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Milyong-milyong pahina ng Epstein Files na nilabas ng US Department of Justice higit isang linggo na ang nakalilipas na nagpatotoo sa mga krimen ng American financier at convicted sex offender na si Jeffrey Epstein. 1,073 times na lumabas ang salitang Philippines, habang 126 times naman ang Filipino. Bukod sa palitan ng email tungkol sa kanyang mga Pilipinong caretaker at katulong, at mga report tungkol sa bansa, naging highlight din sa mga naunang ulat ang umano'y pagtap ni Epstein at ng kanyang associates ng team sa Pilipinas para linisin ang kanyang imahe noong 2010. Grabe, no? Convicted sex offender na ito noon at under probation matapos ang isang taong pagkakakulong. Nagpatulong siya sa sikat na collector at visual illusionist na si Al Seco na sa isang mensahe para kay Epstein ay ipinaliwanag ang estratehiyang gagawin para matabunan ang mga negatibong balitang nakadikit sa pangalan nito. Anya, isang grupo raw sa Pilipinas ang gumagawa ng links patungo sa kanilang sites, totoo man o hindi, at sa sites ng iba pang Jeffrey Epstein sa mundo. Sa sites na ito, nakapaskil ang mga positibong content tungkol kay Epstein. Partikular na ang umano'y mga papel nito sa iba't ibang larangan. Sa isang email na ipinadala ni Seco kay Epstein noong October 2010,
Sinabi nitong buong gabing nagtatrabaho ang kanyang teams para mapagtagumpayan ang nooy kampanya. Grabe. Alam niyang pribadong individual si Epstein pero ginagawa raw nila ang lahat para maibigay dito ang resultang gusto. Sa kabilang banda ay nagpahayag naman si Epstein ng excitement at nagsabing handa siyang maghintay. Giit pa ni Sekel, ang trabahong kanilang ginagawa ay incredibly massive and intensive. Kalakip ng email na ito ang mensahe mula sa kanya umanong team leader. Ayon sa team leader, bukod sa curated na sites kung saan nakatoka ang Pilipinas, tuloy-tuloy din ang kanilang pagbabago sa Wikipedia page ng financier. Grabe. Pero tila nahihirapan ang grupo dahil mahigit 20 tao raw ang nagbabantay at mabilis na binabalik sa dati ang kanilang mga trinabaho. Ang susi pa raw dito ay strategy at regularity, basta ay maibigay lang ang mga kinakailangang material at pondo. Ilang buwan din ang itinagal ng operasyon at pagdating ng December 2010, tila umalman na si Epstein ng singilin ni Sekel sa kailangan pang bayaran para sa ginagawang trabaho. Ayon kay Epstein, hindi siya nasabihan na buwanan pala ang pagbabayad ng $10,000 para sa proyekto dahil ang una raw estimated figure ay $20,000 lang. Giit naman ni Sekel, inisyal lamang yon at walang kamalayan sa kung gaano kalawak ang trabahong kailangang gawin. Anya pa, nililinis lang nila ang dumi ni Epstein at hindi nila ito pineperahan. Namatay si Epstein noong 2019 habang naghihintay ng pagliliti sa piita. Okay. So ayun mga sanggay, pero alam nyo, possible pa raw buhay ito dahil nga po sa mga misteryong nangyari sa kanyang kulungan. Pero yun na nga po, sa Pilipinas pa po naka-base itong team na ginamit niya noon para linisin ang kanyang imahe. No? Sa Wikipedia, inaayos sila doon, ini-edit kasi ang Wikipedia na i-edit po yun. Kaya nga lang, binabantayan daw po. Tapos binabalik lang din po sa dati. So ganun ang nangyayari. So ibig sabihin, matindi itong taong ito mga sangkay. Pero ayun na nga, ang tanong dito, kailan kaya ilalabas yung kabuuhan? Maraming nag-aabang kabuuhan ng Epstein Files. Alright, so ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.